ang yaman ng China. Ang daming tao na pwedeng pumunta rito para maging turista natin. Sa bagay, sino po ba magtuturista dito kung ang nababalitaan po ng mga bansa nila, kidnap o ransom, etc. Wala na tayo pakialam sa iba, Pinas muna ayusin natin. Correct. Boss Buzz, water concessionaire sila nang dapat gagawa ng STP. Hindi ko nakuha yun. Sabi ni Trump, may economic deal na sila ng China. Biruin nyo tayo, amuyong lang tayo. Tapatin na natin sarili natin. Amuyong lang po tayo dito sa political hidwaan ng China at US. Pero sila nga, may economic ties. Tayo talagang Ganon din po yung Vietnam. Alam niyo ba yung Vietnam, pag binomba sila ng water cannon, binobomba rin nila ng water cannon. Pero grabe po yung economic ties nila sa China. Hindi niyo ba alam yun? Halos karamihan po ng kanilang mga infrastructure sa China. Pwede mong ipagtanggol ang teritoryo mo, pwede kang yung hindi nga natin ginagawa ng lahat ng kapitbahay natin. Water cannon nila yung China. Hindi nga natin ginagawa yun, tokes lang tayo. Mahirap po yun, maging pain tayo. Pambala ng kanyon. Tapos sila, yung nagbabala sa atin, putya, may ugnayan sila ng China economically. Dahil pareho-pareho sila mayayamang bansa, hindi sila pwedeng magdurugan economically. Kawawa yung bansa nila eh. Putya, tayo. Ibang klase tayo eh. Amuyong lang tayo, amuyong. Hindi naman tayo main actor dyan eh. Amuyong lang tayo. Kala nyo naman, mga Duterte, pro-China. Alam nyo, pro-China nyo sa Duterte. Ang dami na pong supporter ni Duterte na, bakit nga pala bigla nag-isip eh. Dati mga anti-China marami. Bigla nila naisip, bakit nga pala hindi tayo makipagkaibigan sa China? Ano po ang masama makipagkaibigan tayo sa China? US nga nakikipagkaibigan sa China. Australia nga, ang tapang-tapang na Australia sa China. May mga economic deal sila with China. Tayo, water cannon pa lang nga, hindi na natin kayang gumanti. Missile pa. Ang gagawin natin sa missile? Alam niyo po, Israel, meron pa silang dome. Alam niyo po ba yung ginagawa ng dome? Yung mga missile, sinasalubong po nila para hindi na makarating sa lupa. Iron Dome. O ano po nangyari sa Israel? Sa dami po ng pinaulan ng Iran, ang dami po nakalusot. Siyempre, di ba? Sa statistics yan eh. Napag-aralan din ng yan. Halimbawa, sa 100 missile na sabay-sabay halos na pinakawalan ng Iran, malusutan ka lang ng 5 ron. Putya, durug-durug yung isang building kagad, tumama sa building, durug kagad yung building, no? Putya, tayo nga, super lolo lang, pinagbaba. Super lolo. Tiradorin natin, punta tayo lahat sa bubong. Ayan ang missile ng China. Ready na yung tirador. At yan po ay hindi po yan yung tinatakot lang natin sarili natin. Hindi naman po takutan yan. Di ba kayo nanonood ng news?
Di ba kayo nanonood ng news kung paano ang labanan ngayon? Ilan ba missile natin? Isang missile lang, isang baby rocket. Yun na nga, sabi ko nga, may Iron Dome pa yun, yung Israel. Di ba may namatay na sa Israel ng Pilipino? Dahil dyan sa paulan na rocket na yan ng mga... Hindi nga rocket, missile eh. Kuitis. Marami sa Pinas, boss, sabik kasi adik ang presidente. Boss, ba, sa tingin ko pandagdag lang sa paglilis ng issue tungkol kay FL ang ginagawa ni Boeing. Mas maraming issue, mas matatabunan ng issue kay FL. Correct. Ako ba yung nagkape na? Defenders of the Sun, thank you very much sa $199 na pangkape. Nakikirami kami sa naiwang pamilya na OFW sa Israel na nasawi. Kaya totoo na yan eh. Akala hindi na po ano yan, hindi na po si... Diba? Nakakaawa talaga tayo. Lakas pa ng loob natin, tatapang sa tokis eh. Baka sabihin naman na nananakot ka ba dong? Yan yung sinasabi ni Tariela eh. Panay kayo panakot. Hindi po panakot yan. Totoo na yan. Namatay na nga sa mga missile eh. Yan po ay purely Chinese problem, yung Taiwan issue. Bakit po tayo makikilahok dyan? Eh, isang bansa lang po yan eh. Yung Taiwan po ay humiwalay lang sa China. Eh, kung gustong bawiin ng China, parang ano lang po yan sa atin. Halimbawa po, gusto nang humiwalay ng Quezon City. Utang. Sabi ng Quezon City, ayaw na namin sa inyo. Defenders of the Sun. Nung nagrevolusyon sila Mao, tumakas yan sila Chiang Kai-shek, nagpunta ng Taiwan. Oh. Eh kung bawiin nila yan, parang pag humiwalay ba ang Mindanao, hindi habulin ng Pilipinas, siyempre habulin natin yun. Ganun lang din yun. Na-delay lang ngayon yung paghabol kasi yung China, mahirap na bansa lang yan nun eh. Ngayon na lang yumaman yan, kaya ngayon sila may chance na ano. Kawawa ang PH kung puputok ang WPS, hindi lang China at Amerika ang magsasalpukan dyan. Sasali pa dyan ng Inglaterra at Pransya, nakakampi ng Amerika, habang ang Russia naman ay tutulong sa China. Dapat 50 years pa after ng turnover noong 1997. Yan. Kasi ganito yan eh. 'Di ba dapat mahusay din yung mga taga-UK. Para nga naman maiwasan na nila. Yung gusto lang naman nila patuloy, yung mga namumuno sa kanila noon. Ang gusto lang magpatuloy sila sa pagpapayaman sa Hong Kong, 'di ba? Eh pagka binawi ng China, babawiin ng China na kagad yung Hong Kong, di wala na silang pagkikitaan. Wala silang pakialam eh. Sige, magkasundo tayo 50 years from now, turnover. Eh, patay na sila noon eh. Yung mga leader na nakapagkasundo, patay na noon. Enclave ng Portugal ang Macau noon. Yan. Thanks for the info, Boss Buds. Opo, ganun po yun. So, nakipagkasundo yung mga leader noon, na mga British leader ng Hong Kong. O, miss ko yung crown yata, nakapagkasundo sa China. Mag-transition na lang tayo. O, ibig sabihin, nanatili yan British protectorate o British colony, yang Hong Kong, hanggang 1997. Yan po nangyari dyan. Iba po yung kaso ng Taiwan. Ang Taiwan po, ano yun, kumbaga, renegade province. Probinsya siya ng China eh. Na kumbaga,
Pinayaan na lang na tumakas si Chiang Kai-shek. Kasi siyempre may puwersa pa rin yun eh. Mag-build na yung China. Mahirap na bansa pa kasi yung China rin naman. Kumbaga masaya na sila na tumakas na si Chiang Kai-shek sa mainland China. Pero ngayon malakas ng bansa ng China, pucha, ibang usapan na yun. Girahin na namin kayo pag ayaw niyong bumalik. Pero knowing China, pare-pareho pong inchik yan eh. Inchik din po yung mga Taiwanese eh. Inchik din sa Hong Kong. Alam nyo, deal lang sa inchik eh. Ang una sa kanila, negosyo, wala silang pakialam. Kaya hayaan lang natin yung China. Hayaan lang natin po. Magkakamukha yung mga yan. Pare-parehong mga negosyante yan. Pag nag-deal yan para sa negosyo, di... Tapos, putat, iwan tayo sa air. Mahilig tayo makialam dyan, putya. Pag nag-deal yung mga inchik na yan, sige, ganito na lang. Style Hong Kong na lang. Di ba? Meron kaming sarili. Ganun lang. Tapunan ng kriminal ang Taiwan. Ano ba yan? Ano? Tapunan ng kriminal? Anak ba yan, Badong? Hindi ko naintindihan yung anak ba yan. Hindi po sila tapunan ng kriminal. Ang namumuno po sa China noon, nung nagrevolusyon si Mao Zedong, si Chiang Kai-shek. Diba? Si Chiang Kai-shek siya namumuno sa buong China. Nagrevolusyon si Mao Zedong. Nananalo na sila Mao Zedong. Kaysa katayin sila ni Mao Zedong, tumakas sila papunta ng Taiwan. Dala-dala nila yung makayamanan ng China. Yan yung pagkakalam ko dyan. Pero boss, mas magaling si Trovador kaysa kay Bruce Lee. Paniwala ka naman dyan, Kapelsa. Kasi nga, yung teacher, hindi po yun. Hindi automatic na mas magaling yung teacher sa estudyante. Hindi po ganun yun. Lalo na sa kaso ni Bruce Lee. Palagay na natin, teacher niya si Trovador Ramos sa isang martial arts form. Ang daming teacher ni Bruce Lee. Iba-iba yung kanyang Iba-iba yung kanyang discipline eh. Si Bruce Lee yata ang unang MMA, mixed martial arts eh. Si Deng Xiaoping at saka si Prime Minister Margaret Thatcher, nag-sit down sila noon para sa hinaharap ng HK. Nangyari yun noong 1984 through an agreement.